What's up, Bayang Karirista? Nandito ulit tayo sa Furukawa, Hokkaido, Japan. Medyo malayo to. Parang yung kabilang side nito, Russian eh. Kasama natin si Jackie E.F. Salvador. Isa sa mga most requested na interviewin na Jackie dito sa Japan. Now getting more excited, we have Cover Girl takes the lead. Westbound out wide, Don Paulo is by the sexy, yes, and down the stretch they come. We have four of them now in a corner. Westbound takes the lead, Don Paulo, Cover Girl, Red Star Racing on the outside, and nearing the finish line. Pilracom Classic Open Championship belongs to Westbound. Rest the race. Magandang umaga sa inyo mga bayang karirista at saka magandang gabi na rin sa inyo. Hindi natin alam kung ano to. Matanong ko lang kasi ako batang karera, ako lumaki ko sa karera. Paano ba nagsimula yung isang E.F. Salvador? Batang karera ka ba o yung pamilya mo nasa karera talaga? Nagsimula ako sa karera, bali nag-helper muna ako sa mga pinsan ko, sa chewing ko. Tapos, sino yung mga tsuhin mo na yan? Pinsan ko si Jackie Gilbert Gado, tapos chewing ko naman si Jackie LD Salvador. Ayun ang chewing ko po. Si Kuya Atik? Hindi, si Boy. Si Kuya Atik? Hindi namin kapilido lang. Tapos, paano? Sa karerahan ka ba nakatira? Bali, nung high school ako, nung kinuha ko para mag-helper, then helper ka ni JS Grado at ni LD Salvador. Nag-helper ako sa kanila. Tapos yung nagkaroon ng applyan ng apprentice, bali tumira ako sa kwadra ni Florendo. Ang daming kabayo doon. Doon akong unang-una nagsimula, nag-ensayo, nagpasyal, nag-helper sa ensayo, doon din po nagumpisa. Hindi ka nagsota? Hindi ako nagsota, nag-helper lang ako sa ensayo. Ngayon naman, paano ka nakakapag-start mag-ensayo? Kumbaga, saan ka ba nag-ensayo? Sa pista ba agad o sa kwadra o ano? Nagsimula ako sa pasakay-sakay lang muna ako sa kwadra. Yung mga pinapasyal na kabayo doon. Nag-humingi ako ng permission sa mga sota na pwede ko bang sakyan yan? Ganto. Pumayag naman sila. Pero bago mangyari yun, kumbaga, familiar ka talaga sa kabayo na talagang sa larangan ng karera? Familiar na rin kasi nakakailigan ko na rin eh. Dahil mula nung mga chewing ko nga, pinsan ko nga, sinabi ko na nasa karerahan sila. Naisasama ka? Naisasama rin nila ako. Tsaka yung airpot ko, mananaya. Kaya nawili na rin. Ngayon, kailan ka nag-start mag-apprentice? Anong year kayo nag-apprentice? Nag-apprentice ako, 1997. Kailan lang 1997 ako nag-apprentice. Tapos yun. Sumakay ka? 1999 ako sumakay, 2 years. Sino kabatch mo? Bali, batch 8 kami. Ang kabatch ko, kasi may A yan, tas B. Batch nila sila unang sumakay, tapos B kami. Ang kabatch ko talaga na sumakay si RK Polito. 6 kami, si J. Reyes, MD Ducay, AY Padua, LC Labay. May isa. Tsaka ikaw? 6. 6. Yun. Lahat kayo nasa abroad parang lahat Oo nga, lahat nga kami nandito na sa Japan ata Parang napansin ko lahat kayo nasa abroad Oo, wala na. So ngayon naman, nung nag-a-apprentice ka, siyempre, di ba nag-iinsayo ka, ano naman yung mga experience na hindi mo nakakalimutan doon? Experience ko, yung mga di ko makalimutan, yung kasi tinuruan din ako ng chewing ko, ng mga pinsa ko, paano sumakay, paano maging matatag sa ibabaw ng kabayo, yung maging seryoso, yun. Nung nagbago ka maging apprentice na license jockey ka na, nahulog ka ba? Oo, marami na akong hulog. Nung nag-iensayo pa lang ako, bago pa lang ako sumakay, bago ako mag-apprentice, nahulog na ako. Anong grabing hulog mo? Yung nag-iensayo ako nung hindi pa ako sumasakay dito na dumambay yung kabayo, tinamaan yung ulo ko, biyak yung dito ko, yung labi ko, biyak yun. Tapos, pagising ko, nasa hospital na ako. Hindi ka umayaw? Hindi ako umayaw. Laban lang. Mga ilang taong ka nun? Siguro, mga nasa 18 lang ata. Bata ka pa nun. Kumbaga, sa mga tuwid, tanggap mo na pinasok mo yung pagiging hinete, kasama yung ganong... Oo, tanggap ko yung kasi nasa trabaho natin yun, saka nasa kung gusto mo talaga eh. Ngayon naman, nung
naging apprentice ka na, syempre, nakita mo na yung pangalan mo sa programa. Anong klaseng preparasyon naman yung, ano, hindi, nakatulog ka ba nun? O, ano? Nung apprentice ba, nakita yung programa, sa programa yung Oo, pangalan ko, kinabahan ako, parang sabi ko, Ilan sakay mo? Ilan sakay mo agad? ang sakay ko no, apprentice ako, madalang pa yung mga 2, 3 pa lang kasi wala pang gano'n nagpapasakay sa'yo, wala pang ano. Kinakabahan pa ako nun. Hindi ko alam kung handa na ba ako, gano'n. Tanda mo yung unang kabayo sinakyan mo? Hindi ko natanda, pero ang tanda ko nun, kabayo ni Albert Cham yun eh. Albert Cham. Magagaling din ang kabayo ni Boss Albert. Ano naman yun? Ipinanalo mo agad? Wala, hindi ko pinanalo. Walang nakuha. Kumbaga sa wala. Natapos lang yung karera na hindi mo alam. At saka first experience, gano'n. Unang sakay. Ano ba napakiramdam nung gano'n? Yung unang sakay mo na sa aparato, tumatakbo yung kabayo. Anong pakiramdam ng gano'n? Ang pakiramdam ko, una, parang sabi ko, parang ensayo lang to. Malarga ako ng maayos, matapos ko ng maayos, makaligtas yun. Okay lang, okay na. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Gaano ka naman katagal bago ka nakatikim ng first win? Siguro, siguro 3 weeks. Ang tagal 3 weeks bago ako nabigyan ng unang panalo. Sino yung unang kabayo pinanalo mo? Ang unang panalo ko nun, hindi ko makakalimutan, si Victor Tem. Kabayo ni Florendo. Don Antonio Florendo. Victor Tem. Ano, Yamado? Na-Yamado yun. May kwento pa nga yan kasi unang sakay ko nan kay Victor Tem, nahulog kagad ako sa laban. Nahulog ako. Then, next week, yun, nanalo na siya. Pinanalo ko na siya. Paano mo naman naidaos? Basta sinabi lang sa akin ng trainer ko. Sino trainer mo nun? Si, RC Ippolito. Si Tito Egoy. Tito Egoy, Bali, sabi niya sa akin, kumapit ka lang, pagbutihan mo lang, yun lang, mananalo't mananalo yan. Tito Egoy, dati naman hiniti. Dating hiniti yan. Tapos, pagkatapos ni Victor Tem nga, nadagdagan niya sa sakay mo? Nadagdagan na. Medyo, meron na mga nagpapasakay sa akin. Nadagdagan na nung apprentice ako. Yan, sunod-sunod na. Sunod-sunod na panalo ko. Ibig sabihin, nagamit mo talaga yung -4 mo na... nagamit ko yung minus ko nung yung apprentice ako. Sino yung... Meron ka bang stable jockey ganito? Nung apprentice ako, stable yung jockey ni Florendo. Doon ako, Ang daming kabayo ni Don Antonio Florendo eh. So ngayon, pagkatapos mo ng apprentice, Class A ka? Naging Class B muna Class ako B ka kasi muna. nasuspindi ako eh. Nung apprentice ka? Nasuspindi Gano'ng ako. katagal? Nasuspindi ako ng 1 buwan yun kasi parang nakasara ako or Pero nalip din kagad kasi pinadala ako sa Macau. Ikaw ang racing conference? Oo, pinadala ako nun. Kaya nalip para makasakay ka doon? Makasakay ako sa Macau. Nalip yung suspension. Ano nangyari sa sakay mo sa Macau? Nanalo tayo, nakauwi tayo ng Gold Cup doon, ng parang G1 race doon. 3 sakay natin doon. Isang panalo, isang pang-4, at isang pang-5. Wow, maganda yung impressive impressive yung... Ikaw lang yung Pilipinong pinadala doon? Ako lang. Time na yun. Ano, labanan ng mga apprentice o... Labanan ng mga apprentice. Ako yung representative ng Pilipinas. Ang ganda. So, ngayon, nung pagbalik mo ng Pilipinas, dahil nga nanggaling ka doon, Nung pagdating ko dito sa Pilipinas, yun nga, sunod-sunod na ulit ang panalo ko. Ang dami nang kumukuha sa akin. Kahit sa San Lazaro, Tayuman, yun, nakakakuha rin ako ng mga sakay. Ano naman yung karerang hindi mo makalimutan? Ang karera hindi ko manalo o matalo man yan, yung hindi mo nakalimutan na kabayo na sakay mo na karera? Ang hindi ko makakalimutan nga yung panalo ko sa Macau. Doon ako yung hindi ko makakalimutan yun. May video ka pa nun? Meron pa akong video nun eh. Kaya lang, nasa VHS pa yun. Tingnan natin kung paano natin makakalo yun. Siyempre, di ba? Ngayon siyempre, ang daming nagko-comment na EF Salvador nga, interviewin natin. Siguro, naaalala nila si Westbound, di ba? Westbound. Anong karera yung kay Westbound yun? Pinanalo ko si Westbound ng Open Classic Championship. Tsaka? Yung iba, yung mga parang special race. Sino kalaban sila? Cover Girl ba yun? Sila Westbound? Sila Cover Girl din. Isa rin sa mga nasasakyan ko. Yan. Ano yung pinaka-main race na ipinanalo mo sa Pilipinas? Triple Crown, mga Japan Cup,
Nagpanalo ka ng triple crown. Oo. Sino? Si Cover girl. Cover Girl. Ibig sabihin, naging ano kanila, kila ano yun, di ba? Kala Butch Mama. Kila Butch Mamo, naging stable jockey kanina. Naging stable din jockey. So ngayon naman, paano, syempre, nung galing ka ng Macau, syempre, mas lalong tumaas yung kumpiyansa mo bilang isang hinete na kaya mo pala magpanalo sa abroad, di ba? Ngayon, paano naghahanda ang isang EF Salvador sa isang stake race? Ako, ano lang, yung iwas puyat, tapos yung laging ano ka, yung pagkain mo, maintain ka nun kasi bawal bumigat kasi alam mo na. Kasi yun lang eh. Hindi ka ba hirap sa timbang? Nung apprentice ako, tsaka nung nagkaroon ako ng hindi naman ako hirap sa timbang. Magaang ka. Magaang ako nun. Pero nung simula, medyo mapapasarap ka kumain, bumigat-bigat na rin. Sa isang linggo na pananakay mo sa may Pilipinas, gano'ng karami yung pinanalo mo sa isang linggo? Sa isang linggo, conforme. Kasi pag may marami rin akong sakay na mas marami akong pinapanalo, mas marami akong timbang kaysa sa hindi natitimbang. Hindi, ibig sabihin, yung na-experience sa pagiging hinete doon, sa isang linggo, pinaka-maximum na ipinanalo mo. Maximum. Minsan nakapanalo ko ng 5. Dami Oo, dami mong pera nung araw nung nananakay pa tayo. Oo. Yung nakapanalo ko ng 5 sunod. Di ba pagka class B mo, naging class A ka? Naging class A. Pumasok ka di ba ng class A? Naging class A na, tapos dire-diretso na. Sino naman yung mga, kagaya nyo, yung mga batch mo, kagaya, di ba, ito mga batchmate mo, hindi masyado, mga magagaling din na hinete. Kung sa mga class A jockey, ng mga nakalaban mo, mga kaidaran mo, sino naman yung tingin mo nagbigay sa'yo ng magandang laban? Anong magandang laban sa mga kabats ko sila, halos kabats ko na rin sila sa Rate, saka sila JB Hernandez Ayun yung mga kasabayan ko nung kami. Naglalaban-laban. Tingin mo naman sino yung nagagalingan ka sa mga kabats mo na gano'n? Sa batch kong gano'n, Pero yung maganda MD Dukay, yung ng kabats ko Si na Mike? Mike Dukay. Yan. Si Mike, hindi man magaling na hinete, hindi man gano'n ka-pick yung career niya sa Pilipinas. Pucha, sa Kuwait, superstar jockey talaga si Mike. Lahat ng stake race, ipinanalo niya ron. And si paring Mike. Kumbaga yung riding style niya, nag-boom. Nag-ano dun sa sa riding style ng Kuwait. Kuwait. Sa ano ka lang ba sumakay? Sa Macau? Hindi ka na sumakay sa ibang bansa? Hindi na, sa Macau lang ako. Ngayon naman, ilang years ka sumakay sa Pilipinas? Halos 10 years lang ako sumakay sa Pilipinas. Ang iksi naman. Bakit naman iksi? Kasi napunta na nga ako rito sa Japan Ano naman yung nag-force sa'yo? Bakit ka nag-decide mag-Japan? Una, wala na gano'n rin masakyan kasi nga yung karera na palayo. Inabot ka nung paglipat? Yung paglipat. Inabot ako. Hindi ka gaya dati sa Makati. Sa Makati. Tsaka Manila. Diba? Naapektuhan ka no? Yun. So, paano ka nakarating ng Japan? Bali, kinuha ko ng uncle ko, mga pinsan ko. Tinanong ako. Sino? Si JS Grado at si LD Salvador. Gusto mo mag-Japan, kinumbinsin nila ako. Sabi ko, sige po, try ko. Si Grado nasan ngayon? Sa di ba? Sa Northern? No, parang ganun. Parang Northern Farm siya, no? Ngayon naman, siyempre, hineti ka sa Pilipinas. Nagpapanalo ka, nakasakay ka sa Macau. Pagdating dito sa ilang taon ka nung pumunta ka dito sa Japan? 29 lang. Napakabata mo nun? 30, mga ganun. Napakabata mo nun para mag-abroad na 30. Ano naman yung adjustment na ginawa mo na sa pananakay mo? Kasi dito, pumasok ka dito bilang rider Anong adjustment na ginawa mo? Malaki. Kasi hindi mo pa alam kung anong mga kabayong masasakyan mo rito, kung ano yung trabaho rito. Malaking adjustment na ginawa ko rito. Straight yun mula nung dumating ka dito, hindi ka na sumakay sa Pilipinas? Hindi na ako sumakay. Hindi ka na, nag-retire ka na? Hindi pa ako retiro. Hindi pa ako nag-retire. Pero hindi mo ba namimiss na Minsan namimiss. Minsan namimiss mo sumakay sa Pilipinas. Minsan, kaya ko po ba? Ganun. Ano ba peso mo ngayon? Nasa 60 ako ngayon Bigat mo. Ilan taon ka na ba ngayon? Ako, 43 na ako ngayon. Bata ka pa. Pwede pa kung sakasakali. Kaya lang, di ba, ang nga ngayon, napakahina nung karera. Yun nga lang. Isa pa yun Masyadong naapektuhan tayo ng paglipat nung karerahan Ngayon naman, ano naman pananaw mo sa, siyempre, nakasakay ka na Macau, Pilipinas, magagalingin ng sakyan mo. Anong pagkakaiba ng kabayo dito sa Japan? Malaki yung pagbabago.
dito kasi dito malalakas lalo yung mga kabayo rito kumpara sa Pilipinas. Kasi dito kumpleto eh. Kumbaga sa ano, bawat munang ensayo, ang tagal ng ensayo rito ng processing, ano step by step dito sa Japan. Talagang may program Oh, sila may na program, may program. Mm. Kaya ano, kailangan talagang disiplinado yung mga kabayo rito. Kagaya nun, dumating ka dito, sigurado hindi ka marunong mag-Japanese. Oo, Nihongo Wakara. Paano naman natin hinarap yung gano'n? Siyempre, napakahirap nun. May kasama ka bang Pilipino? Meron, may kasama akong Pilipino rito. Yun, yung, siyempre, papakinggan mo muna sila, intindi mo yung mga basic na salita, mga basic na Nihongo. Yun, napapag-aaralan din. Pero sa kabila ng 29 years old ka nun na nag-attempt ka mag-Japan, parang tingin ko napakaaga nun eh. Oo, napakaaga. Parang nagpapanalo ka nun, nagpapanalo ka pa nun eh. Talagang napagdesisyonan mo lang talaga na mag-abroad na ano. Bakit may pamilya ka na ba nun? Oo, may pamilya na ako nun. Kaya sinubukan ko lang naman mag-Japan. Sabi ko, tatry ko 1 taon. Hanggang nasarapan na ata ako rito sa Japan. Ilan taon ka na ngayon dito sa Japan? Halos magpo 14 years na ako rito. Bilis ng panahon, ano? Oo, Parang bilis. kailan lang yung mga ganon. Ganon, ang bilis. 14 years na ako kagad. Sa 14 years mong experience dito sa Japan, ano naman ang mga natutunan mo dito? Marami ako natutunan sa pagrerenda, saka yung pagpapatino ng mga kabayo. Yun. Yung number 1 dito kasi kailangan alam mo yung mga ano ng kabayo, mga bisyo ng kabayo. Yun lang. Kasi ito ngayon ko lang siguro matatanong to. Di ba may asawa ka? Oo, meron. Tapos may anak ka? Oo. Naman, ano naman ang naging dahilan bakit ka tumagal? Kasi may mga dumating dito, excited silang pumunta ng Japan. Inabot sila ng pandemic. Pagdating dito, 3 months umuwi, 1 buwan umuwi. Paano mo naman nalalabanan yung gano'n na tumagal ka rito? Ako, kaya naman tumagal dito kasi bukod sa kailangan mong sa pamilya mo, tsaka parang masaya na ako rito eh. Masaya na ako sa ginagawa ko, masaya ako sa trabaho ko eh. Saka kasi kung pupunta ako, babalik ako ng Pilipinas, di ko alam makikipagsapularan ba ako ganun, ano, kikitain ko ba yung kikitain ko dito sa Japan, ganun. Pero nung peak ka, siguro yung 100. Oo. Sisiw na sisiw sa'yo sa 1 buwan yun, parang gano'n. Oo, parang ganun. Oo. So ngayon, to make the explanation short nga na sinasabi natin, sinecure mo yung future ng family mo. Ko. Gano'n naman kahirap dahil long distance relationship, napakabata yung dalawa eh. Yun nga, mahirap pero kailangan eh, para sa pamilya. Talagang minsan kailangan mo isakripisyo natin eh, para ano. Bagay, kung sarili mong kaligayahan, ang sarap ng buhay sa Pilipinas, di ba? Oo, masarap buhay, di ba? Oo. Yun naman, generally, sa lahat ng mga hinete, sino ang inidolo mong hinete? Sa mga idolo kong hinete, bukod sa chewing ko talaga. Magaling din si Grado eh. Wala kang question. Yung chewing ko si LD Salvador. Salvador, isa pa yun. Ayun talaga pinaka-idol ko sa mga hinete. Tapos yan si Patty Dilema. Ano naman, di ba nga, tsuhin mo, 2 tsuhin mo yung hinete. Ano na i-contribute nila sa'yo? Tinuruan ka ba nila ng pananakay yun? Tinuruan din nila ako yung paano yung magpagate ng kabayo, paano yung magpalakas ng kabayo, yun. Ayun yung mga natutunan ko sa mga chewing ko. Pero bago ka maghinete, naisip mo ba na sisikat ka? Hindi ko na muna iniisip ko na sisikat ako eh. Iniisip ko muna maging hinete ka? Maging hinete muna ako, yung muna eh. So sa mga nangangarap maghinete dyan, gustong sumubok, ano naman ma-advise mo sa kanila? Advice ko lang sa mga gustong sumubok sa pagiging hinete, sipag at tiyaga lang naman eh. Yan lang na naman ang kailangan eh. Tapos yung wag lalaki yung ulo, ganun. Basta, tapos ipon, yun lang. Okay na yun. Sa ngayon, di ba, nakakapanood ka ng karera sa Pilipinas? Oo, nakakapanood ka. Sa ngayon, sa mga bagong hinete, tingin mo, kanino ka nagagalingan? Marami akong naririnig sa mga kasama kong hinete dito na magaling daw yung pubs. Kabaylo? Hindi, pubs. Yung sumasakay kay, yung tinalo na si Boss Ewang, si Pubs Caballero. Yun nata, yun. Nakita ko rin man na kayo, magaling yung batang yun. Ngayon naman, sa mga
siyempre, di ba, bumaksak yung karera sa Oo. Pilipinas na talagang aminin natin sa hindi, sa dami ng sumusuporta, pero kulang pa rin. Mm. Masyadong maraming binubuhay yung karerahan ng Pilipinas. Ngayon naman, anong masasabi mo na yun nga, paglayo nung karerahan, ano ba naging epekto bilang, kagaya mo, bilang hinete, ano naging epekto sa iyo nun? Bali, syempre, nanginayang ka na, medyo nalulungkot ka kasi humihina yung mga pagbagsak hindi mo bagsak, may humina. Yung mga magagawa, di ba? Tsaka isa yun ang naging dahilan kung bakit ka nag-abroad eh. Oo, yung ngayon, ganun dahilan para yung iba na pipilitan mag-abroad kasi sa hina ng karera, hina ng yun. Kaya kailangan, yung suporta na lang. May anak kang lalaki. Meron. May, tingin mo ba, may hilig ba sa kabayo o ano? Wala kasi mga anak ko lalaki. Lalaking tao eh. Hindi rin yung height nila. Hindi lalaking tao eh. Ngayon, ito naman, di ba, 43 ka na ngayon. Tingin mo, ganong katagal ka dito sa Japan? Tingin ko, hindi na ako tatagal siguro ng mga 50 rito eh. Siguro mga ilang years na lang, magpapahinga na rin ako. Pagkatapos ng karir mo sa Japan, kung ikaw ba bibigyan ng pagkakataon, babalik ka ba sa karerahan ng Pilipinas? Kung papala rin, baka bumalik. Kung baka, di ba, bata pa naman tayo, baka makasakay. Ganun. Pwede rin. Or sakaling makapag-trainer. Yun, pwede rin. Kasi ang advantage na sa atin kasi nga yung experience mo dito na i-apply mo doon. Medyo hindi naman natin sinabing lamang, pero alam mo yung ginagawa. Nakakasiguro ka na alam mo na yung gagawin. Alam ko na. Sa pag-aano mo, sa larangan ng pagtatrabaho natin sa kabayo, pagiging hinete mo, pagiging rider mo dito, ano pa ba yung mga hindi mo na-achieve na gusto mong ma-achieve sa larangan ng karir natin? Gusto kong ma-achieve. Wala na ba na akong gustong ma-achieve na eh. Kaya lang, kasi, parang nakontento na ako, nagawa ko na wala na ako yung pagmamalaki. Ipanalo mo na yung diba, kung gusto mong ipanalo. Pero diba, yung lahat naman ng hinete, gusto magpanalo ng Gold Cup. Kaya lang, hindi tayo pinala doon, puro timbang lang eh. Yan lang. Wala na akong gusto, basta wala akong ma-achieve eh. Wala na akong kontento na ako eh, ganun eh. Kumaga sa murang edad mo, 43 ka pa lang, kumaga, kung lahat ng pinapangarap mo na maabot sa karera, naabot mo na naman. Naabot ko na kumaga, mahirap din kasi yung over expectation kasi sa sarili mo na, di ba, sobra-sobra. Hindi mo na baka sumobra ka na eh. Kamusta naman ang pamumuhay ng isang EF Salvador dito sa Japan? Dito sa Japan, ayos lang naman, pero laban lang kasi kahit dito, lalo na sa lugar namin, lamig. Grabe lamig dito. Grabe ang lamig dito. Pero kaya naman kasi nasanay na nga eh. Katagal ko na rin dito, sanay na rin. Ibig sabihin, yung mga nakasama mo rito, parang yun na lang din ang tinuturing mong pamilya. Oo, magkakasama kami lagi rito pag walang trabaho. Sa mga paparating naman, paparating dito, siyempre tayo, medyo tumagal tayo ng konti dito. Ano naman may i-advise mo sa kanila para tumagal sila rito? Dito lang, para tumagal sila, pakikisama lang din naman eh. Ang naman maganda rito, makikisama ka rin sa mga kapwa mo mga Pilipino, at saka yung amo mo, sundin mo lang. Yan, tatagal ka rito. Trabaho lang tayo, trabaho lang. Yan lang. Usapang naman tayo, Jackie naman dito. Kasi nakakapanood tayo ng karera dito, di ba? Oo. Diba? Ano ang tsansa ng kung sakasakaling kakaroon ng Pilipinong hinete, tingin mo ba mapapalaban? Ay, may laban tayo dito sa Japan kasi kung ikukumpara mo, mas magaling dumiskarte ang Pilipino kaysa rito sa mga Japanese dito na hinete. Dito ko kasi nakikita, hindi ko lang alam, hindi ako hinete, pero batang karera ako, dito ko nakikita. 3,600 meter. Naghahabol lang kayo sa harapan. Hindi ako hinete, kayo makakasagot niyan. Pero anong pananaw mo doon sa mga ganun? Parang may discarding discarte talaga parang lamang tayo sa discarte kung tutuusin sa pagiging hinete natin sa Pilipinas eh. Mga sa atin, kasi anong larga, basta importante magkita-kita tayo sa mga. Importante, may tayong
Kailangan Tsaka natin hindi ko alam bakit ang riding style nila dito, di ba? Yung Gaijin sila, Kawada na si Kawada medyo maganda yung posisyon niya sa maganda. tapos yung mga Gaijin nila, Lumiere, sila Dimuro, ang gaganda sa ibaw. Ba't ang riding style nila dito parang nakatayo? Parang ganun. Ano sila parang yung academy nila, yung ano nila, ganun ang ano nila, tinuro na sa kanila Ano ba hindi ako inaiintindihan, ano pa kakaiba nun? Kasi talagang titingnan mo para silang sa jumping parang ganun ang riding nila Bakit naman kailangan na yung parang maganda ka sa ibabaw na ano? Anong pagkakaiba nun? Ang tingin ko, kasi mas maganda kung medyo nakadapa ka kasi para yung hangin ng salubong sa'yo, Yung impact para mabawasan. Pero sa kanila, halos salo lahat no? Salo lahat Tsaka pag galaw nila, parang ang gulo, ang likod sa ibabaw, parang gano'n. Ilan lang yung mga magagaling na hinete na matining ilan. Kaya pag yung rumirimate, alam mo kung Gaijin alam mo na agad yung ano. Yung pala yung, kaya pala, yung kagaya nila JB Hernandez, talagang pag nagdala ng ano, hindi hirap yung kabayo. Yun lang naman. Bayang Karerista, itong mga vlog na to, ginagawa namin to para pointers, para sa mga gustong maghinete or mag-Japan, kahit pa paano, may ano na kayo na may mga guide na kayo kung paano nyo susundin. Ngayon, kagaya ni EF Salvador, syempre, bata pa siya. Ano ba, tingin nyo? Gusto nyo pa bang sumakay o ano? Ngayon, baka may gusto kang batiin sa karera o kaya dito sa Japan, batiin mo na. Binabati ko lang yung pamilya ko. Yun lang binabati ko. Tapos yung mga bayang karerista, shoutout na rin sa inyo dyan. Yun lang. Ayan, bayang karerista na pagbigyan namin kayo, isa sa pinaka magagaling din na hinete na si EF Salvador. Tingnan natin kung makakakuha natin yung mga video niya na pagagandahin natin yung vlog niya. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Okay. Thank you very much.